Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang tanim. Habang inaalagaan mo, lumalaki at lumalalim ang ugat. Pero paano kung ang mismong lupa kung saan ka nagtanim ay hindi mo naman pinili? Paano kung ang pundasyon ng inyong pagsasama ay hindi bunga ng matatamis na panliligaw, kundi bunga ng isang gabing pagkakamali? Miss Jamay, itago mo na lang ako sa pangalang Magdalena, 35 gulang. Mayroon akong 2 anak na silang buhay ko ngayon, at isang asawa na kung ilalarawan mo, ay wala ka nang mahihiling pa. Si Pedro. Miss Jamay, ang pagsasama namin ni Pedro ay nagsimula sa isang sitwasyong hindi ko ginusto. Noong 20 anyos pa lang ako, hindi ko siya boyfriend. Magkaibigan lang kami. Pero isang gabi, dahil sa bugso ng alak at hindi maipaliwanag na pangyayari, may nabuo. Nabuntis ako. Noong panahong iyon, ang lola kong nagpumilit na ipakasal kami. Alam mo naman ang matatanda, Miss Jamay. Ayaw nilang maging disgrasyada ang tingin sa amin sa baryo. Kaya kahit walang I love you sa namamagitan, humarap kami sa dambana. Si Pedro, okay lang sa kanya. Tinanggap niyang responsibilidad ng walang reklamo. Pero ako, noong araw ng kasal namin, habang naglalakad ako sa aisle, ang tanging nasa isip ko ay ang lalaking talagang mahal ko, ang ex-boyfriend ko na si Edmond. Sa loob ng 15 taon, Miss Jamay, naging masunurin akong asawa. Pinilit ko. Sabi nila, matututunan mo rin siyang mahalin. Pinaniwala kong sarili ko doon. Gabi-gabi, tinitignan ko si Pedro habang tulog siya. Ang mahinahong paghinga niya, ang noon niyang bahagyang nakakunot kahit natutulog. Ang kamay niyang kusang hinahanap ang akin sa gitna ng dilim. Sa mga sandaling iyon, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako na mabait siya, na hindi niya kami pinapabayaan, na hindi siya tulad ng ibang lalaki na maririnig ko sa kwento ng mga kapitbahay. Pero ang puso, Miss Jamay, traidor. Kahit gaano mo piliting ituwid, may sarili itong direksyon. Kapag tahimik na ang gabi at tulog na ang mga bata, kapag wala ng ibang ingay, kundi ang tiktak ng orasan at ang paghuni ng kuliglig sa labas, bumabalik ang mga alaala ni Edmond. Ang tawa niya, malakas, puno ng buhay. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin noon, na para bang ako lang babae sa mundo. Ang mga pangarap naming sabay naming binuo, mga planong hindi na kailanman natupad. Paano kaya kung hindi ako nabuntis? Paano kaya kung kami pa rin ni Edmond? Paano kung siyang nakatabi ko tuwing umaga? Siyang kausap ko sa hapagkainan? Siyang kasama kong tumanda? Ang mga what ifs na iyon, ang naging multo ng pagsasama namin ni Pedro. Hindi nakikita, pero palaging nararamdaman. Tahimik pero mabigat. Hindi kami nakapag-usap ng maayos ni Edmond bago ako ikasal. Parang isang pelikulang biglang pinutol sa gitna. Alam kong galit siya. Alam kong nasaktan ko siya ng husto. Naalala ko pang huli naming pagkikita. Ang mga mata niyang puno ng tanong at sakit. Ang bibig niyang gustong magsalita, pero piniling manahimik. Akala ko, hanggang doon na lang iyon. Isang sugat na hindi na maghihilom. Isang kwentong hindi na magkakaroon ng kasunod. Isang araw, pumunta ako sa palengke sa Pasig. Routine ko na yun. Mamimili ng mga rekado para sa hapunan ng pamilya. Mainit, siksikan at nakakapagod. Ang hangin ay halo-halo. Amoy ng sariwang isda, bagong katay ng karne, at hinog na prutas. Pawis ng likod ko. At tabalang isip ko sa kung anong lulutuin ko para sa hapunan. Pero biglang tumigil ang mundo ko nang mahagip ng mata ko
ang isang pamilyar na muka. Sa gitna ng ingay ng mga tinderang sumisigaw ng presyo, ng mga mamimiling nagtatawanan, ng mga batang nagtatakbuhan sa makikitid na daan. Parang may isang tahimik na espasyo na nabuo sa pagitan namin. Kahit lumipas ng maraming taon, kahit may mga guhit na ng edad sa kanyang muka, kahit mas seryoso ng kanyang tindig, kilala ko pa rin siya. Si Edmond. Parang bumalik ako sa pagiging 20 anyos. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Nanlamig ang mga kamay ko at sandaling nawala sa isip ko kung nasaan ako. Gusto kong umiwas. Gusto kong magtago sa likod ng mga tumpok ng gulay. Sa likod ng mga bayong at kahon. Sa likod ng kahit ano. Para lang hindi niya ako makita. Pero dahil sa dami ng tao, hindi ako nakagalaw. Para bang may kung anong puwersang pumigil sa akin. Nakapako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. At sa isang iglap, nagkatapat kami. Magda, ang tinig niya. Miss Jamay. Para akong dinala pabalik sa panahong mga bata pa kami. Yung tipong kahit nakapikit ako, makikilala ko. May lambing pa rin. May pamilyar na init na matagal ko nang hindi naririnig. Akala ko makakarinig ako ng sumbat. Mga salitang punong-puno ng hinanakit. Mga tanong na hindi ko masasagot. Akala ko makikita ko ang galit sa kanyang mga mata. Mga bigat ng lahat ng taong lumipas. Pero ang tawag niya sa akin, magaan. Parang walang nasirang pangarap. Parang hindi kami naghiwalay ng masakit. Ikaw pala, Edmond. Nandito ka lang pala sa Pasig. Tanong ko, pilit itinatago ang kaba. Ramdam kong bahagyang panginginig ng boses ko. Kaya agad akong bumaling sa mga panindang gulay sa gilid. Kunwari may hinahanap. Hindi. Binisita ko lang mga kapatid ko dito. Libot ng pamangkin ko. Sagot niya. Napansin kong ngiti niya. Mas tahimik na. Mas may lalim. Hindi na tulad ng dati na puno ng yabang ng kabataan. Kundi isang ngiting may pinagdaanan. Nag-usap kami ng sandali. Pareho kaming may hawak na plastic bags ng pinamili. Ako, may laman na talong, kamatis at isda. Siya naman, may mga prutas at kung ano-ano pang handa siguro para sa handaan. Sa gitna ng ingay ng palengke, parang may sarili kaming mundo. Isang maliit na espasyo kung saan kami lang nagkakaintindihan. Pero kahit ganoon, may distansya pa rin. Para kaming dalawang estranghero na may malalim na kasaysayan. Magkakilala, pero hindi na lubos na kilalang isa't isa. Sinabi ko sa kanyang totoo na may 2 anak na ako at kasal pa rin kay Pedro. Habang sinasabi ko yon, pakiramdam ko ay parang may bigat sa dibdib ko na unti-unting bumabagsak. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang ipaliwanag, pero ginawa ko. Tinanong ko rin siya kung may pamilya na ba siya. Wala, nakabuntis lang ako, pero iniwan din ako. Eh di ayun, single dad. Sinabi niya iyon na parang biro, pero ramdam kong bahagyang kirot sa likod ng kanyang boses. May kung anong kirot akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag kung awa ba iyon, lungkot, o kung anong klase ng damdamin. Single dad siya. Parang gusto kong itanong kung masaya ba siya, kung okay lang ba siya, kung may nag-aalaga ba sa kanya kapag may sakit siya. Mga tanong na dati ay karapatan kong itanong. Pero ngayon, ay hindi na. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Bago kami maghiwalay, may iniabot siyang kapirasong papel. Medyo lukot na yon. Halatang mabilis na pinunit mula sa isang maliit na notebook. Number ko yan. Kung gusto mo ng mga materyales sa bahay, mayroon akong hardware store. Tawag ka lang. Pre-delivery ka na. Alok niya. Sabay ngiti na may halong biro at pag-aalok ng koneksyon. Tinanggap ko iyon. Sige, salamat ha. Paalam ko.
Hindi ko na siya tinignan ng matagal dahil natatakot ako na baka may mabasa siya sa mga mata ko. Umuwi ako ng araw na iyon na tuliro. Habang naglalakad ako pa uwi, parang hindi ko ramdam ang pagod, ang init, o ang bigat ng mga pinamili ko. Ang number na iyon sa bulsa ko ay parang isang maliit na papel lang. Pero sa totoo lang, para itong isang apoy na unti-unting nasunog sa konsensya ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, wala lang to, small talk lang, walang ibig sabihin. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, may kung anong gumugulo sa loob ko. Hindi nagtagal, nagpa siyang asawa ko na si Pedro na iparenovate ang kwarto ng panganay namin. Matagal na rin kasi naming pinaplano iyon. Gusto naming gawing mas maayos, mas komportable, at mas angkop sa lumalaki na naming anak. Kailangan ng pintura, semento, kahoy, pako, at kung ano-ano pang gamit. Agad kong naisip ang number ni Edmond. Parang kusa itong pumasok sa isip ko na para bang matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong magamit iyon. Miss Jamay, doon nagsimula ang lahat. Tinawagan ko siya. Sa unang ring pa lang, kabado na ako. Pero nang sagutin niyang tawag at marinig ko ang boses niya, parang bumalik ulit ang pamilyar na pakiramdam. Ang simpleng pag-order ng materyales ay naging mahabang usapan sa telepono. Nagsimula sa presyo ng pintura, nauwi sa kumustahan, sa mga alaala, sa mga bagay na akala ko ay nakalimutan ko na. Agad niyang ipinadalang mga gamit sa bahay. Mabilis, maayos, at walang aberya. Parang gusto niyang ipakita na maaasahan siya. At ang lalong nagpabigat ng loob ko, hindi niya ako pinabayaran. Para sa'yo naman yan, Magda. Huwag mo nang isipin yung bayad. Sabi niya sa text. Matagal kong tinitigan ng mensaheng iyon. Ilang beses kong binasa na parang may ibang kahulugan na nakatago sa pagitan ng mga salita. Hindi ko alam kung bakit, pero mas lalo akong nakaramdam ng hiya at kasabay nito, isang kakaibang init sa dibdib ko. Dahil sa hiya ko, noong matapos ang kwarto ng anak ko, naisipan kong pumunta sa hardware store niya para magpasalamat ng personal. Maaga akong nagluto noong araw na iyon. Pinili kong gawin ang paborito niya noon, yung ulam na lagi niyang hinihiling kapag nagtatampo siya sa akin. Yung pagkain na lagi naming pinagsasaluhan habang nagtatawanan pa kami sa maliliit na bagay. Habang niluluto ko yon, bawat galaw ko ay puno ng alaala. Bawat sangkap na inilalagay ko ay parang may kasamang piraso ng nakaraan. Nagdala ko ng pagkain, yung paborito niya noon. Nang magkita kami sa shop niya, pinagkapi niya ako. Doon, Miss Jamie, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko sa loob ng 15 taon. Sa pagtitig ko sa kanya, narealize ko na hindi pa rin nawawalang nararamdaman ko na ang 15 taon ng pagsasama namin ni Pedro ay parang isang palabas lang at si Edmond pa rin ang laging bida sa puso ko. Pagpasok ko sa hardware store niya, sinalubong ako ng amoy ng kahoy, pintura, at alikabok. Mga amoy na hindi naman romantiko, pero sa sandaling iyon, parang naging bahagi ng isang alaala. Abalang ilang tauhan niya sa pag-aayos ng mga paninda. May nagbubuhat ng semento, may nagbibilang ng tornilyo. Pero nang makita niya ako, parang tumigil siya sa ginagawa niya. Magda, sabi niya, sabay lapit at kinuha ang dala kong pagkain. May ngiti sa labi niya. Hindi pilit, hindi alanganin, kundi isang ngiting parang matagal niya nang hinihintay. Pinaupo niya ako sa maliit na mesa sa loob ng opisina niya. Lumang mesa iyon. May magasgas na tila saksi sa mahabang panahon ng pagtatrabaho. Kinuha niyang 2 tasa at nagsalin ng kape mula sa isang lumang termos. Simpleng eksena, pero sa loob ko,
Parang may bagyong unti-unting lumalakas. Habang umuusok ang kape sa pagitan namin, nagsimula kaming mag-usap. Sa una, tungkol lang sa negosyo niya, sa mga anak ko, sa buhay. Pero unti-unti, napunta sa mga alaala. Kung paano kami dati, kung paano kami nagtatawanan sa maliliit na bagay, kung paano namin pinangarap ang isang buhay na magkasama. Sa bawat titig ko sa kanya, may kung anong humihila sa akin pabalik. Hindi lang alaala, kundi damdamin. Buhay pa, mainit pa, at doon ko napagtanto na kahit anong pilit kong ibaon ng nakaraan, hindi pala ito tuluyang nawawala. Naghihintay lang. Naging tuloy-tuloy ang aming ugnayan. Text sa umaga, simpleng, kumain ka na ba? Na may halong lambing. Tawag sa gabi, mahabang usapan na minsan ay nauuwi sa katahimikan. Pero komportable pa rin. Madalas kasing walang asawa ko dahil sa trabaho at ang mga anak ko naman ay nasa school. Sa mga oras na iyon, parang may espasyong nabubuo. Espasyong siya ang pumupuno. Ang 2 buwang iyon ang pinakamasaya, pero pinakamagulo sa buhay ko. Masaya dahil pakiramdam ko, nabubuhay ako ulit. Magulo, dahil alam kong mali ang bawat hakbang ko. Bawat ngiti ko sa kanya ay may kasamang kirot. Bawat tawanan namin ay may kasamang takot. Hanggang sa isang araw, hindi na namin napigilan. Nasa loob kami ng kotse niya noon. Umuulan sa labas at ang mundo parang tumigil na naman para sa amin. Alam naming mali. Alam kong may asawa ko. Alam niyang may pamilya ko. Pero ang pangungulila namin sa nakaraan, sa buhay na dapat sanay sa aming dalawa, ang naging dahilan kung bakit kami nahulog sa kasalanan. Parang isang apoy na matagal naming pinigilan. Pero nang makawala, hindi na namin napigilan ang pagliyab. Paulit-ulit ang nangyayari sa amin, Miss Jamie. Sa bawat pagkakataon na dapat sana ay tumigil na kami, mas lalo kaming nahuhulog. At ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko, noong naging kampante ko, noong inisip ko na kaya ko itong kontrolin, na walang makakaalam, naligtas kami sa sariling mundo namin. Minsan, kapag wala si Pedro at ang mga bata, pinapapunta ko sa Edmond sa bahay namin, sa mismong kwarto namin ni Pedro. Doon, sa kwartong puno ng alaala ng pamilya namin, mga laruan ng bata sa sulok, mga litrato naming magkakasama sa dingding, ang kama na saksi sa pagod at pahinga naming mag-asawa. Doon ko din nilang ibang lalaki. Doon, sa kama kung saan kami nangangarap ni Pedro para sa aming mga anak. Doon ko dinadalang lalaking minahal ko bago siya. Hindi ko naisip ang pamilya ko. Ang tanging inisip ko lang ay ang sarili ko at ang nararamdaman ko. Para akong uhaw na nakakita ng tubig sa gitna ng desierto. Hindi na iniisip kung malinis ba ito o hindi. Bastang mahalaga ay mapawi ang uhaw. Pero ang bawat sandali ng saya ay laging may katumbas na takot. Sa bawat yakap namin, may kasamang kaba. Sa bawat halik, may kasamang pangamba. Takot na baka isang araw, magising ako na wala nang lahat. Ang pamilya ko, ang respeto, ang tahanan na matagal naming binuo. Isang hapon, habang nandoon si Edmond sa bahay, hindi namin namalayan. Tahimik ang paligid. Akala ko'y ligtas kami. Nakalimutan kong oras. Akala ko, matatagalan pa si Pedro sa trabaho niya. Pero biglang may narinig akong tunog. Ang pagbukas ng gate. Ang paghinto ng sasakyan. Ang mabibigat na yabag. Papasok ng bahay. Bago pa ako makakilos. Bago pa ako makapag-isip ng gagawin. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, doon tumigil ang tibok ng puso ko. Nakita kami ni Pedro. Parang nagyelo ang buong mundo.
Walang sigawan na nangyari noong una. Walang murahan. Walang eksenang tulad sa mga napapanood. Ang tanging narinig ko lang ay ang mabigat na paghinga ni Pedro. Parang bawat hinga niya ay may kasamang sakit na pinilit niyang pinipigilan. Nakatayo siya sa may pintuan, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang mga mata niya, hindi galit agad ang makikita mo, kundi gulat, sakit, pagkalito. Parang hinahanap niya kung panaginip lang ba ang lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, ang makita siyang umiyak. Unti-unting pumatak ang luha niya. Walang ingay, walang salita. Isang lalaking matagal kong nakasama. Isang lalaking hindi ko kailanman nakitang bumigay. Doon, sa harapan ko, tuluyang nadurog. Iniyakan ako ni Pedro, Miss Jamay. Si Pedro na matapang. Si Pedro na kahit kailan, hindi nagreklamo sa pagod. Ayun siya, durog na durog sa harapan ko. Pinilit kita mahalin dahil sa mga anak natin, Magna. Ang sabi niya sa gitna ng kanyang mahikbe. Akala ko, habang tumatagal tayo, matututunan mo rin akong mahalin. Akala ko sapat na yung pagiging mabuti kong ama't asawa. Pero hindi pala. Kulang pa rin pala ako. Miss Jamie, parang sinaksak ang puso ko sa bawat salitang binitawan ni Pedro. Naawa ko sa kanya. Noong sandaling iyon, parang nagising ako mula sa isang mahabang panaginip. Nakita ko ang lahat ng sakripisyo niya. Paano niya kami itinaguyod? Paano niya ako nirespeto kahit alam niyang hindi buo ang loob ko sa kanya noong simula pa lang. Agad kong tinigil ang ugnayan namin ni Edmond. Pinipilit niya akong sumama sa kanya. Sabi niya, ito nang chance namin para maging masaya. Pero habang nakatingin ako sa mga mata ni Pedro at habang naiisip kong mga anak namin, doon ko nalaman ang katotohanan. Hindi ko kayang mawala si Pedro. Oo, minahal ko si Edmond sa nakaraan. Pero si Pedro ang naging sandigan ko sa loob ng 15 taon. Siyang humawak sa kamay ko noong mga panahong hirap na hirap ako bilang ina. Siyang kasama ko sa bawat tagumpay at kabiguan. Humingi ako ng tawad. Alam kong may lamat ng tiwala niya. Alam kong hindi na maibabalik ang dati na parang walang nangyari. Pero laking pasasalamat ko dahil hindi niya ipinaalam sa pamilya namin ang ginawa ko. Prinotektahan niya pa rin ang dangal ko. Pinatawad niya ako at muling tinanggap. Pero alam kong may mag-iiba. Tanggap ko yon. Handa akong pagtrabahuan ng tiwala niya. Kahit gaano pa katagal. Ngayon, Miss Jamay, mas naging okay kami. Bakit? Dahil sa wakas, naging tapat na ako sa sarili ko. Hindi ko na hinahanap ang what ifs ang nakaraan. Nakatuon ng buong atensyon ko kay Pedro at sa aming mga anak. Narealize ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang yung nararamdaman mo sa simula. Ang tunay na pag-ibig ay yung pinipili mo araw-araw, lalo na sa gitna ng pagsubok. Pinili ko si Pedro dahil siyang nararapat. Siyang mahal ko ngayon. At tinitiyak ko na ang tiwalang binigay niya ay hindi ko na muling sisirain. Sa mga nagbabasa o nakikinig, huwag niyo sana akong husgahan ng mabilis. Lahat tayo ay nagkakamali. At kung minsan, kailangan muna nating mawala bago natin mahanap ang tunay na daan pauwi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Nagmamahal, Magdalena. Maraming salamat, Magdalena, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Isang kwentong punong-puno ng kontradiksyon. Pero higit sa lahat, isang kwento ng pagbabalik loob. Minsan, ang hinahanap nating kasiyahan ay nasa harapan na pala natin. Pero nagiging bulag tayo dahil nakatingin tayo sa likod. Ang nakaraan ay parang salamin ng sasakyan.
Maganda itong silipin para hindi tayo magkamali. Pero kung doon ka lang laging nakatingin habang nagmamaneho, siguradong mababangga ka. Magdalena, mahabang prosesong paghilom ng tiwalang nasira. Pero ang mahalaga, nagsimula ka ng bumawi. Sa mga asawa o partner na nakikinig, ang pagpili sa taong kasama nyo ay isang desisyon na ginagawa bawat gising sa umaga. Huwag hayaan na ang isang panandaliang saya ay maging dahilan ng pangmatagalang pagsisisi. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Magdalena? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Sang-ayon ba kayo sa desisyon ni Pedro na tanggapin siyang muli? O tingin nyo ba ay mahirap na talagang ibalik ang tiwala kapag nabahira na ng lamat? Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.